Hello guys, good morning mga kablagag. So for today's video, usapang fully set tayo. So itong video na to is para sa mga naka Easy Ride 150N, 150Q, tsaka 150Fi. So marami kasi nagtatanong din sa GC na sa group na nakikita ko na alin ba yung magandang fully set para sa motor natin. So meron ditong stock, tapos yung mga aftermarket natin. So ito na gamit ko na to, tapos tong stock. So marerecommend ko talaga is yung stock talaga. So kung gusto nyo pagandahin yung stock nyo, pa-degree nyo lang, kasi iba yung aftermarket iba yung maganda naman yung aftermarket kung magandang quality yung mabibili mo. Tulad itong TWH, ito medyo may kamahalan lang to pero maganda yung performance niya. Pero syempre iba pa rin kasi talaga pag stock yung gamit mo. So, ito yung pinagkaiba niya. Ito kasi itong stock na to hindi ko na nagagamit. Gawa ng nung pina-degree ko kasi siya, mali yung degree. So, nangyari pumagpaglalo yung belt ko. Hindi na siya umiipit dun sa pulley tsaka sa drive wheels. Hindi na siya naiipit na maayos kaya pumapagpag lang. So, mali yung degree nung machine shop na pinagpagawaan ko. Kaya binalik na lang nila yung pera ko, kaya napabili tuloy ako ng aftermarket. Ayan. So, para ko nasabi maganda yung stock kasi unang-una yung stock natin, ayan, yung bola malaki. So yung aftermarket kasi na mabibili mo, kung hindi pang click yung bibilin mo, pang GY6 lang yung pwede. Kasi pag pang click yung binili mo, yung drive piece nun hindi na pasok. No, so yung pulley lang yung pasok doon. So kung mag GY6 ka, magiging bola mo ito. Tignan mo yung difference ng dalawa. So ito yung stock na bola. Ito yung aftermarket DY6, pang beat FI yung sukat nito. Ito pang click, so malaki, di ba? So ayan siya. So ito yung stock natin, tsaka ang stock natin maganda. So mabilis siyang palitan ng slider piece. Marami kang mabibiling slider piece. Ito pang click lang kasi itong pulley natin na to pang click to. Ngayon kaya lang ako nagpalit kasi nga pangit yung degree. Instead na bumili na lang ako ng stock ulit, tapos papadegree ko, di malaki lang gastos. Kaya yung pera na ginamit ko, pinambili ko lang aftermarket. So sa aftermarket, ang nabili ko, ito madalas nyo nakikita to. Ito yung Lamborg 9. So itong Lamborg 9, pang GY6 na to. So hindi ko alam kung alin yung mas malaki sa dalawa. Hindi ko alam, wala kasi akong panukat pero tingin ko mas malaki yung stock, mas lumiit to, kaya parang na-degrade. Pero maganda rito, naka-degree siya. Pero guys, yung degree nito hindi siya 13.5. Kasi nung binili ko to nakalagay 13.5 yung degree, pero hindi naman 13.5 May nakita kasi akong nagsukat nito, hindi naman 13.5. Maganda naman yung performance nito. Ang problema ko lang dito, nung bagong bili, kulay pula yung slider piece niya, tapos pagka kinabit mo rito, ayan, medyo nahirapan ako. Ayan, pag nakakabit dyan, maluwag, umiingay lang. Umiingay. So, bago lang yun bago lang, tas maluwag kagad yung slider piece. Kulay pula yung slider piece nito So, pag bibili ka ng aftermarket, ito rin yung mahirap. Syempre, pag bibili ka ng aftermarket, ang sukat na nito is yung pang Honda Beat. Honda Beat na yung slider piece nya, pati yung bola nya, ayan, maliit na. Ayan na siya, ayan na yung bola nya. Ngayon pag bumili ka ng slider piece nya, ang hirap makahanap. Ngayon pag may nahanap ka, katulad nito, nakabili ako nito, Honda Beat, ayan, so iba ng kulay nya. Ngayon pagka kinabit mo na siya dito, ang luwag din guys, ang hirap makahanap ng sisikip. So mangyari, maingay. Kaya kailangan ng slider piece natin nakayakap dito sa may poste niya. Ayan, dapat dito nakayakap yan. Ito yung magandang slider piece na nabili ko. Wala tong brand, nakalagay lang ito sa plastic. Nabili ko lang sa isang motor shop. Pang Honda Beat din. Pero ang hirap makahanap nito guys. Sobra. Kaya kung mag-ano ka, kung magla-Lamborg 9 ka na fully set, make sure na nakabili ka na rin kagad ng aftermarket na slider piece. Kasi yung stock niya, yung kulay pula, maluwag talaga. Iingay lang yung panggilid mo. Tapos, syempre may kasamang pulley yan. Ito yung pulley niyan.
So yun nga, yun yung isa sa magiging downgrade niya. Kasi yung stock natin, merong Kickstarter. Ito, wala na. So mawawala ka ng Kickstarter. So make sure na pag nagpalit ka nito, dapat talagang working yung quick start mo sa motor. Tapos, ang kasama niya, may kasama na siyang bushing, no? Itong bushing na kasama niya, ito luma na. Hindi ko kasi ginagamit. Kasi, hindi ito pwede sa atin. Ang laki masyado, guys. Ito yung stock natin, no? Tapos, pagka kinumpare mo dun sa kasamang bushing, itong Lamborghini, tinan mo, ang laki. So, pagka ito yung ginamit mo, papagpag lang yung belt mo, hindi niya may ipit. Baka nga hindi mo na makabit yung nut eh. So, stock bushing pa rin yung gagamitin pag bumili ka nito. So, ayan. Kaya ko pinalitan to, ayun, kung makikita nyo guys, nasira siya. Bakit siya nasira? Nung kinabit ko kasi, kinabit ko na sa panggilid ko. Nilagyan ko ng lock. Hindi masyado mahigpit yung pagkakalagay ko kasi yung impact drill ko palpak na, hindi na malakas. Kumbaga mahina na yung power ng impact drill ko, kaya yun nangyari buti nga tinetest drive ko pa lang. Nung tinest drive ko, nabaklas siya, yung bola nasira, bumaklas yung bola, natanggal. Buti nga natanggal ko pa to kasi hindi naman siya umipit dun sa panggilid Ito lang pinaka naapektuhan talaga. Ayan, kumaskas siya, tapos ayan, tinan mo yung ngipin, no? Tumulis na. Hindi lang makita masyado sa video. Ayan, matulis na yung ngipin nyo. So, baka may kalug na to, kaya pinalitan ko na rin. So, nung pinalitan ko to, ito yung nabili ko sa market. TWH GY6 na pang 125. So, ito siya, guys. Ito, sa 1 week ko pa lang to nagagamit, pero ang ganda ng performance, guys. Ito talaga 13.5 degree talaga siya. May nagtest, may nagsukat na nito, 13.5 talaga yung lumabas. Tapos, ayan, tingnan nyo yung loob, guys. Naka-Teflon coated siya. Compare dito sa stock tsaka sa aftermarket na Lamborghini. Ayan, para siyang bakal lang. Alloy or ano. Ayan. So, dito, Teflon coated na siya. Smooth yung loob. So, ang advantage nito, guys, pag naglagay ka ng bola, yan, pag nilagay mo yung bola, tatagal yung lifespan ng bola mo kasi smooth yung loob, naka-Teflon coated. Kumbaga, yung nilalapagan ng bola mo komportable siya. Ayan. Teflon coated yung loob. Kaya nakulay itim. Tapos, syempre, pan GY6 din yung slider piece niya, pero kakaiba yung slider piece niya. Ito yung stock nakasama. Kakaiba yung slider piece niya. Maliit din, pero talagang fit naman talaga. Ayan. So, pagka pinasok mo, hindi talaga siya malalaglag. Ganyan dapat. May Ganyan dapat. So, maganda yung slider piece niya. Tsaka maganda rito sa TWH. Pag nasira yung slider piece mo, may mabibili kang aftermarket na TWH din na slider piece. So, goods yun. Tapos, wala tong kasamang bushing, guys. So, ang bushing talaga na gagamitin mo itong stock natin. Smooth naman siya. Pasok naman siya. Tapos, ito yung dry piece niya. Yan. Wala rin siyang Kickstarter. Pero good siya. Ayan, tinan mo kung mapapansin mo, hindi siya matulis. Yung mga ngipin niya. Compare dito sa isa na nasira. Yung nasira akong dry paste. Ayan o, matutulis no. Ayan, baka masira kasi yung ko pagka ginamit ko to nung matagal. Kasi sira yung thread nung sa paggilid ko. So ito, good siya. So ito yung tsura niya guys pagka pinagdikit. Ayan o. Kayang sumampa yung belt dyan pero wala, hindi tayo nakasampa ng belt pang arangkada kasi yung set ko wala tayong dulo. Okay lang naman yan kasi hindi naman pang karera yung motor ko, binili ko yung pang service lang. Tapos pag bumili ka, may kasama siyang bola. Ayan, TWH din, kaso 10 grams. Hindi pwede sa motor ko to, sobrang maungol to. Napansin ko kasi dun sa motor ng Easy Ride,
Kapag ka sobrang gang ng bola na nilagay mo, maungol. Sabi nila pag magang, malakas ang arangkada. May arangkada nga pero maungol. Ayoko naman ng ganun. Parang gigil na yung makina ko bago mag-engage. So, ang lagi kong ginagamit is 15 grams. Ayan. Mabigat na bola yung ginagamit ko, guys. 15 grams. So, yun lang. Kung gusto nyo bumili ng aftermarket, ito, marirecommend ko sa inyo to. Kasi, 1 week ko na nagagamit to. Ganda ng performance. Talagang ramdam ko yung yung pag switch nung gearings nung motor ko from arangkada to gitna hanggang sa dulo. Ito kasi pero medyo malamya eh. Nung una okay to pero nung tumagal na ewan ko, para nag-iba yung takbo. Medyo malamya. Tsaka yun kasi, pero hindi ko naman dapat papalitan talaga kung hindi lang talaga nasira. Ito pa sana yung gagamitin ko kasi nasira kasi. So instead na lumala yung problema, inagapan ko na. Ayan. So, kung mag-aftermarket kayo to, kung gusto niyo bumili, nabili ko lang to sa Shopee. Iwan ko na lang yung link sa comment section sa baba. Kung gusto niyo umorder, plug and play to guys, plug and play. So, ayan. Order kayo guys. Pero kung gusto niyo rin ito, goods din to. Mas mura nga pala to tong Lamborghini na pulley. Mas mura to. Nasa 1 plus lang to eh. Pero yun nga, pag bumili kayo nito, make sure na bili kayo kagad ng aftermarket na slider piece. Kasi ang hirap talaga mahanap ng slider piece nito. Yan, bili kayo kagad aftermarket kung ano. Pero kung nakastock kayo guys, ang marirecommend ko lang, magpa-degree kayo. Ano na lang to, ikalkal nyo na lang to guys. Pakalkal nyo na lang yung ball ramp. Ayan, pakalkal nyo tong ball ramp, tapos pare-angle nyo to. Pati yung drive piece. Kasi ang stock natin maganda talaga. Maganda performance nitong stock. Tsaka matibay to. Mas matibay to syempre. Kasi ano to eh, original parts to ng Motorstar. So may advice ko kung gusto niyo bumili ng aftermarket at okay pa naman yung stock nyo, pakalkal nyo na lang yung stock nyo. Pero dun sa mekanikong may alam talaga about sa motor natin. Kasi kaya to na nagkaroon ng problema, pinagawa ko to sa isang shop, hindi ko na lang babanggitin. Sa isang shop na ang puro motor na ginagawa nila, madalas na nare-reangle nilang motor doon ay puro mga branded NMAX, Aerox o ano. So ito siguro ginaya nila doon sa NMAX, hindi naman to iba naman to. Hindi naman kasi tayo pare-parehas ng pulley eh. So ayun, palpak. Di ko alam hindi ako expert dito sa pagre-reangle. Ngayon ko lang din nalaman to. So sinubukan ko lang kaso palpak agad. Kaya yun, sayang tong stock ko. Wala. Ganda pa naman sana, may kickstart tapos may cooling system. Yan. Kasi yung mga aftermarket natin pangit na yung mga Yan. Pero ito maganda tong GY6, mare-recommend ko. So yun lang guys. Ito kakabit ko na to ngayon, nalinis ko na siya. 1 week ko pa lang to nagamit pero nilinis ko kagad kasi nagbaklas ako ng panggilid, mag-change oil kasi ako guys, gear oil tsaka langis. So maalala niyo yung last vlog ko na ito na-review ko to. Ngayon bubuksan natin siya, titignan natin kung ano yung itsura ng langis niya after 1,500 kilometers na tinakbo doon sa last change oil ko nung last vlog ko. So ito yung susunod ko ipapalit. 10W40 na kasi 10W15 last. Ito binili ko sa speed tuner Imus branch. Tapos ito magi-gear oil, speed tuner gear oil na rin yung gagamitin natin kasi maganda performance nito eh. So ito in-expect ko maganda rin siguro performance. Ayan. So i-change oil na tayo. Tapos kakabit na natin tong bago nating pulley. Ayan. Tapos bumili ako ng bagong bola. 15 grams kasi yung bola ko puro kanto na yan. So yun guys, punta na tayo sa motor, check natin kung ano yung tsura nun langis after 1,500 kilometers ng speed tuner. Let's go! So ito na siya guys, binabaklas ko na yan, binuksan ko na yung tapos ito check natin guys kung itsura ng oil nya.
Yun. Yan o. Yan guys, antay lang natin tumulo tapos balikan natin. So yan guys, habang pinapatulo natin yon, baklasin muna natin gear oil. Magalan natin ng gear oil guys. Eto na. Ay grabe, ang puti pa ng gear oil oh. Yan. Parang bago pa yung gear oil ko. Ayan oh. Parang bago pa guys. Ito nga pala itong gear oil ko kung bakit ganyan ang kulay. Every other change oil ako nagpapalit niyan. So kunyari ngayon nag-change oil ako, lalagyan ko niyan. Sa susunod na change oil ko, hindi ako maglalagay ng gear oil. Sa next change oil nun, saka na ako maglalagay. Kumbaga may laktaw lang ng isa. Ganyan ako magpalit guys. Lalo't madalas to nalulubog sa baha, lalot ngayon tag-ulan, kahapon 3 bahay na daanan ko. Ayan, nalubog to. So kahit hindi man lang siya pasukin ng tubig, kailangan natin palitan guys. Para hindi lumala yung sakit. Yan. Then guys, balikan ko kayo guys pag natapos na. Ayan, nakabaklas na rin yung panggilid ko. Mamaya kakabit na natin yung pulley tsaka yung drive piece natin na bago. Papakita ko sa inyo kung ano magiging play nun pagka nakakabit na. Let's go! Guys, tapos na nalagay na natin. Ayan, may tumulo-tulo pa. Ito yung tsura ng oil nyo. Malapot siya masyado guys. O maganda talaga yung quality nito. So ayan. Mamaya yung bilana. So ito, speed tuner. So guys, ito na yung speed tuner natin. After 1,500 kilometers, ganyan ang itsura niya. Ayan. Mamula-mula po. Yan. Tapos lapot pa. Ayun, dulas-dulas pa rin, nandun pa rin yung viscosity guys, kumbaga tingin ko pwede pa to sa kasi ito 1,500 lang to. Tingin ko pwede pa to sa 2,000 kilometers bago ka magpalit kasi okay pa siya goods na goods pa, smooth pa to sa makina guys. Yan. So kung mag-speed tuner kayo, yan, siguro mga 2,000 kilometers safe na to. Every 2,000 kilometers palit na kayo. Pero ako still sinusunod ko pa rin yung gusto ko, 1,500 kilometers papalit na ako. So yun guys, tapong ko na to. Tapos salin natin to yung W40. 800 ml ang nilalagay ko guys so may natitira pang 100. So yun, para sa sunod na change oil magagamit pa natin. Sayang kasi. Tapon na natin siya. Tapos linisin ko. Ayun guys, tignan mo. Mamula-mula pa. Baka sabihin nyo guys, maitim. Kasi pag sinalim mo yung speed tuner, maitim na talaga kulay niyan. Hindi yan kulay mantika. Kasi mayroong mga langis na kulay mantika katulad ng Shell Advance. Yun, parang kulay mantika yung itsura nun. So itong speed tuner, pagka sinalin mo, talagang medyo maitim na talaga yung itsura niya. So ito, okay pa siya. Ito, papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung itsura nito. Bago lang. So guys, so salin na natin tuner. Ay gago, nalaglag. Nalaglag ang puta. 800. Ano, tinan nyo yung itsura, kulay itim. Diba? Yan talaga ang kulay ng speed tuner. So, once na nagamit mo siya, parang nagiging pula-pula siya, mamula-mula. So, pwede pa yun guys. Hindi pa masyadong maitim yun. So, ito yung itsura niya. Kaya, bago ko isalin, tanggal. May salaan naman tong ko. May salaan naman siya. So, goods lang. Yan, tara, salin na natin guys. Guys, the moment of truth. Ito na, salin na natin. Dandahan lang.
Yan guys, kung makikita nyo, dinadandaan ko. Kasi pag binigla ako po guys, umaapaw dito. Parang tumatagos din yung ano. Tumutulo na ako. Tandaan lang. Matulo sa nguso eh. Tandaan lang, konti-unti lang. Sambes kasi nung binigla ko yan, talagang tumagos dito eh. Natapon eh. Buti na lang 1 liter yung laman. Oh, ayun oh, nalaglag oh. Nalaglag ang puta. Ayan. Speed Tuner Oil by Mickey Mason. Dapat guys oh. Good sa mga naka easy ride guys, ito masasuggest ko tong speed tuner oil na to. Try nyo gamitin. Subukan nyo lang kahit isang beses lang. Kahit isang beses lang subukan nyo guys. Makikita nyo yung pinagkaiba dun sa last na ginagamit mong langis. Makikita mo kagad, mararamdaman mo kagad yung difference eh. Difference ng langis na ginagamit mo. So, ikaw, basta ako kasi nagandahan ako eh. Kung ikaw naman magandahan ka, di gamitin. Pero kung hindi, bahala ka. Kanya-kanya tayo ng ano. So, yun. Basta. Done. Kapitan natin yung takip. Tapos, ang dugyot na, linisin natin ito mamaya, guys. Wag lang uulan. Baka ulan eh. Yun lang. Ito na siya. Let's go! Okay, so testing natin, RPM test tayo guys. Sa 15 grams na bola, stock center spring, 1K na RPM na clutch spring. Ayan, check natin guys ha. Ito yan. Bago mag 3 gumagano. So yun lang mga kablog, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Paalam!